si Father Herbert, invite niya mga pari sa Burungan nga nag-aral sa Manila, including our seminarians, nga ako magmisa din sa parokya, tapat sa aming meeting sa CBCP. Sa likod ko, si Father Lennox. Ay, Father Kim. Si Father Kim, nandyan siya sa Pasig. One of the parishes sa Pasig. Then nag-aral siya ng masteral sa canon law. Andi naman si Father Giovanni at si Father Lennox. Then may mga seminarista kami kasama. Diyan pa nagdatingan ng iba sa likod. Mga 4 minutes sila. From the Diocese of Borongan. Salamat, Father Herbert. Nga usa sa mga pari sa Manila nga very welcoming sa mga pari mga seminarista from the provinces. Kay alam ninyo, pag nandito kami sa Manila, hirap kami kung saan kami tutuloy, saan kami matulog. Kaya hindi may ka-afford nga magpapasok sa hotel nga mahal ang bayad. So we are grateful sa mga pari nga naintindihan nila ang aming kalagayan. Isa yun sa mga blessings nga binigay ng Panginoon na may mga pari nga mayroong puso like Father Herbert. So you're blessed nga mayroong kayong kuraparuko nga katulad niya. Very young and very accommodating and very generous. Napaganda po ang response natin sa responsorial psalm. Nga nagsabi, if you hear His word, harden not your hearts. Kung marinig ninyo ang salita ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Because today, this Sunday, we celebrate National Bible Sunday para mabigyan diin ng mga Kristiyanong Katoliko ang pagbasa, pagninilay sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, has the power to transform, to convert the hearts of people kung tumalab ini sa atin. At yan po ang we take for granted sa salita ng Diyos. There was a time nga we celebrate National Bible Year, Year of the Bible. Then, to emphasize nga part talaga yan sa buhay ng isang Kristiyano. Nakasalalay ang ating buhay sa salita ng Diyos. And most of the time, we take for granted. Nga sana, part din yan sa ating babasahin once you have your cellphone. Hindi lang yung TikTok, mga Reels, mga Facebook, kundi makita rin natin sa internet, sa computer, sa cellphone, the Word of God. And even daily readings, makita natin dyan. Nga sana part yan, once you wake up in the morning, yan ang ating babasahin. For the whole day, meron tayong babaunin how to live Christian life nga nakaugat sa salita ng Diyos. Kaya maraming mga bagay ngayon ang winawala because of the advanced technology. Nga ang 5 bagay, ginawa na lang isa. If you have the cell phone, you have everything. Katanan, nandiyan na. So, including the Word of God. Including the homilies that are given by our priests and bishops in the church, and even ang ato sa Tupapa, makita natin diyan. Kaya wala tayong reason nga sabihin, wala akong panahon sa magbasa at pagninilay sa salita ng Diyos.
walang reason ang isang Kristiyano. At the same time, this Sunday, we celebrate Pro-Life Sunday. Kung tingnan natin sa kapaligiran, parang normal pa rin ang growth sa populasyon sa Pilipinas. But once you go to the provinces, especially mga remote barangays, sasabihin ko sa inyo, wala na pong mga kabataan. Nag-aral ako sa isang barangay. Kapitbahay kami ni Tarzan, remote area. Grade 6 kami before, we were more than 20. Ngayon, ang grade 6 sa school na yon, where I come from, mga 10 na lang, 9 na lang. Ang iba, emerge na. Ang grade 1 and 2, para makatipid sa teacher. Wala na pong mga kabataan, sapagkat dumating na po ang panahon nga mga tao nagiging anti-life na. Para sa kanila, ang mga kabataan, pampabigat na sa buhay, hindi na blessings. Distorted na ang isipan at puso ng tao ngayon. Kaya ang simbahan palagi in-emphasize nga bigyan papahalaga ang buhay, na Diyos lamang ang pwedeng magbigay. Bigyan ng protection, promote life, protect life, preserve life. Life is sacred. So, naging anti-life ng tao kay ang mga couples ngayon, even sa remote mga barangays, 1, 2 na lang ang anak. Sapagkat ang kanilang mind is, ang anak pampabigat, which is not. Blessings ang mga bata, hindi pangpabigat. So kung ito po mangyayari ngayon, ang tao po ang maghihirap. Tayo mga Pilipino. Once ka inverted na ang growth sa population, nga dati gayaan pa, pyramid pa. Kaunting matanda, marami ang nagtrabaho, maraming bata. So kung kaunti ang matanda, maraming nagtrabaho, kaunti ang pinapakain. Kaunti ang nagpension, marami ang nag-contribute sa pension plan. Then sunod pa mga bata, nga mas marami pa. So, healthy ang growth ng population. Ngayon po ay ang Pilipinas, muntik na po inverted pyramid. Mas marami na ang matanda, kaunti na nagtrabaho, paunti pa ang mga bata. So, darating ang panahon, in 20 years from now, marami na ang magpension, kaunti na lang ang nagbigay sa pensyon, premiums. Marami ang pinapakain kay matanda na, kaunti na lang ang nagtrabaho. And remember, our country is not industrialized. Tao pa rin ang sources of labor natin. Unlike sa ibang bansa nga, ang isang 100 of hectares nga farm, 2 lang ang nagtrabaho because they are industrialized countries. Makina lahat. Sa atin, kay manumano pa man. So tayo rin ang maghihirap sa distorted mentality ng mga Pilipino. Kaya naniwala tayo na ang pagdami ng tao ang dahilan sa kahirapan ng mga Pilipino, which is not true. Sino ang nagbuhay sa Philippine economy during pandemic? It is our overseas Filipino workers. Papadala ng pera. Sino nag-support sa ekonomiya sa Pilipinas? $37 billion ang contribution ng overseas Filipino workers sa ekonomiya ng Pilipinas every year. Manpower ang ating kapital sa Pilipinas. And time will come
nga wala nang manpower, kaya wala na mga tao sa Pilipinas, wala nang kabataan. And who will feed the old people? Wala na. I hope nga hindi yan mangyayari sa Pilipinas. Kaya gipasahe sa ating simbahan nga we must promote and protect the sanctity of life because life is sacred. Nga once nga ni ang mga couples padayon patuloy pa rin sa pagbigay ng ang bunga ng kanilang pagmamahalan sa mga bata, then sila yung patuloy na mangalaga sa ating ekonomiya at pangailangan ng isang society. Yesterday, inaprubahan sa CBCP ang pag-create ng personal prelature para sa mga migrants ng mga Pilipino. I am very happy nga ginaprubahan siya para mapangalagaan ang ating mga kapatid ng mga Pilipino na nandoon sa ibang bansa, nagtrabaho o nag-migrate na permanently, nga mayroong isang obispo nga mga laga sa kanila kasama ang kanyang makaparian, mag-respond sa kanilang pastoral, spiritual, and moral needs nga malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Masaya ko kahapon nga pumasana sa CBCP ang proposal. And I am very happy and proud. Kaya nag-propose ini sa kapari, kanong lawyer, Pari Pramburungan, nga nag-work na ngayon sa San Diego, na person of Father Boyo Palalik. Matagal niyang i-push ni siya, kaya nakita niya sa ibang bansa na maraming mga Pilipino ang para silang sisiw na walang inahin. Kaya walang nangalagaan, sa waray-waray pa, walang nanginano sa kanila. Nobody takes care of them spiritually, pastorally, morally. And I hope nga mga kabataan man sila din pero bata. Ako man lang matanda dito sa harapan. So one of them will become the bishop of the personal prelature of all Filipino migrants. Propeta ako. Siyan po mga kapatid. Practically, ang routine ko, ang nagsustain sa ekonomiya sa Pilipinas are our brothers and sisters who are working outside of our country. $37 billion every year ang contribution nila. So hindi lang sa paginhanglan ng mga tao sa daigdig, yung pagparami ng mga tao, kundi we are also faithful in doing the will of God. Holy, balaan sa Tagalog. Banal. Ang buhay ay banal. Ang sexuality is sacred. Ang pag-engage ng sex ng mag-asawa, expression of their love to one another, nagbunga ng mga anak. Yan po ang layunin ng pag-aasawa. Hindi lang to enjoy sex, but magbunga na mga anak na magiging children of God. Magpasalamat, magsimba, mag-praise sa Panginoon. Kaysa Congress na, mayroon na sila mga bill nga ilagalize ang abortion, i-promote ang mga artificial means of birth control, which is against humanity nga mga batas. Labag sa kabanalan ng buhay na ibinigay ng Panginoon. So today is Pro-Life Sunday.
makonvince ang bawat Kristiyanong Katoliko na dapat panalipdan ang kinabuhi. Ipagtanggol ang buhay, sapagkat ang buhay ay banal. Diyos lamang ang makapagbigay ng buhay. If you hear His word, harden not your heart. Pag narinig mo ang mga salita ng Diyos, huwag patigahin ang iyong puso.